sa iyong palagay, may maitutulong bang SIM registration upang maresolba ang problema sa mga e-wallet? Siyempre malaki ang may tutulong yan, ma'am. Kasi pag hindi nakaregister yan, hindi mo ma-verify kung sino yung mga nang-scam sa mga katao. Opo. At maganda rin po yan para sa mga nag-i-scam, ganon. Yun, maganda po yan. Oo, ma'am. Nakakatulong. Malaking tulong, ma'am, yung same registration para maiwasan po natin yung mabudol. Yun lang po, ma'am. Thank you po. Opo, kasi kapag registered ang SIM mo, mas secure yung account. Tsaka mas hindi sila mahihirapan kapag sila yung parang open ganon dun sa SIM, ganyan, o kaya pag nag-login ng password, ganyan, secured naman. Para sa ganon, mas madaling ma-identify kung sino yung user nung Para sa akin, ma'am, yes po, kasi sa mga malalaking companies naman po, kailangan po talagang bumibase sila sa personal information ng bawat user, ma'am. Kaya mas nakakatulong po yung SIM registration, ma'am, para po maiwasan po yung mga ganong klase ng senaryo po. Gising na! Balita na! Yan ang naging reaksyon at opinyon ng publiko sa iba't ibang usapin. Sa pulso ng masa, sa inyong palagay, may maitutulong ba ang SIM registration upang maresolba ang problema sa mga problemang e-wallets tulad ng problema sa e-wallet? Ano ba masasabi nyo dyan, Idol Fina and Idol Shobi? Ayan, unahin muna natin si Idol Shobi. Anong masasabi mo, Idol Shobi? Ayan, Idol, tungkol nga sa e-wallet, para nga mas ligtas ang account verification, ginagamit ang rehistradong SIM para sa one-time password or OTP at iba pang security measures ng e-wallet para iwas sa identity theft. Gayunpaman, pero mga idol, kailangan nating tiyakin na ligtas ang mga personal na impormasyon ng mga rehistradong user upang maiwasan ang data breaches. Ayan, ako, maraming salamat, Idol Shobe. Ikaw naman, Idol Fina, ano masasabi? Ako muna pala. Ako muna pala. Well, kung ang tanong ay may maitutulong ba? Oo, dapat may maitutulong talaga ang SIM registration. So what for? At nagkaroon tayo ng SIM registration kung hindi rin lang naman natin magagamit. Well, yung kasagutan ng ating don't get me wrong, kasagutan ng ating mga mga idol kanina sa ating pulso ng masa ay tama naman yan. Because yun yung supposed to be the purpose of SIM registration. Pero itong tanong ko, Idol Fina and Idol Shobi, kapag ka nagkaroon na ng problema sa ating transactions with e-wallet and transactions that concerns about our SIM cards, ay ang tanong, saan ba tayo magsusumbong? Correct. Oo. Madali bang magsumbong o mag-report, mga idol? Kayo ba naranasan nyo na nawalan ng halaga? O di kaya naman ay nagkaroon ng pang-i-scam sa inyo gamit ang SIM ng taong scammer? O ngayon, na-scam ka. Saan ka tumatawag? Sa radio station. Yes. Saan ka nagme-message? Sa IFM. Di ba? Wala kasing malinaw na pagsusumbungan at pagsusumbungan or pagre-reportan ng mga bagay na yan na may kinalaman sa pang-i-scam gamit ang SIM, mga idol. Yes, of course, yon, sabi natin, makakatulong ng malaki ang SIM registration because we will know kung sino ang, ma-identify natin kung sino ang may-ari at may hawak ng SIM na yan. Pero meron pa rin mga nakakalusot, mga idol. Oo. Para sa akin, Idol Fina, tawag dito, kung yun ang purpose, dapat meron talagang, kumbaga, hotline. Correct. Oo. Website na pwedeng mag-report ng ganito. Ang dali lang naman yan eh. Tawag dito, kukunin yung information mo, ikaw na nagre-report, at kunin yung information noong nang-scam sa'yo, yung number. And then sana, katulad nun, kapag gamit yung number na yun, hindi pa rin naman natin alam kung sino may hawak niyan eh. Tama. Oo. Ang maganda sana, kung yung SIM registration na yan, ay nag-message sa'yo, ay dapat magpapakita na agad automatic kung sino yung nag-message sa'yo. Correct. Since na-register naman na. Yes, since na-register naman na eh. Oo, so dapat pag may nag-message sa'yo, wala nang unknown number. Tama. Oo, dapat pangalan na agad. Registered SIM nga eh. Correct. Ngayon, magkakaroon lang ng unknown number kung
kung hindi na-register yung SIM. Pero ngayon, hindi naman na pwede yan eh. Dapat mag-register ka muna so that you can use the SIM. Tama. Oo. Ikaw naman, Idol Fina, ano mo sasabi mo dyan? Ayun. Totoo yung sinabi ninyo, Idol, no? Pero para sa akin kasi sa ngayon, parang hindi ko paramdam, Idol, no? Na may naitutulong na talaga yung SIM registration, no? Sa pagresolba sa mga problema sa e-wallet. Kasi meron yung sunod-sunod, Idol Jay, no? Idol Shobi, na ang daming nagreklamo kamakailan lang. Feeling ko last month lang yan, Idol, na ang laking halaga ang nawalan ng laman ng kanilang e-wallet, Idol, no? Pero walang lumabas sa publiko kung sino nga ba yung tamang mag-aasikaso noon, kung saan nga ba sila dapat mag-report. Kasi ngayon ang ginagawa na lang ng publiko, since walang malinaw kung kanino magre-report, ipinopost na lang sa social media. Correct. Para sa awareness ng karamihan. So, yun yung maganda, Idol Chupaeng, Idol J, na dapat magkaroon ng mga tao na dapat sila yung nag-aasikaso, sila yung nag-check, na kapag may problema, kaagad-agad na sinosolve yan, Idol. At hindi lang yun, Idol Fina and Idol Shobe. Dapat hindi mahirap ang pagre-report. Hindi mahirap ang pagsusumbong regarding dyan sa scam, sa mga scam na yan gamit ang SIM na yan. Isa pa, Idol Fina, tawag dito, kapag ngayon, ang dami pa rin nagme-message sa iyo at marami pa rin nagsasabi na padalhan mo nga ako ng ganitong halaga sa aking GCash account. Oo, 'di ba? May mga ganyan pa rin eh. Nanalo ka pa ng ganito, ganyan. Oo, dalhin mo or bayaran mo lang ng ganito. Meron pa rin ganyan hanggang ngayon. Akala ko ba ay maiiwasan na at malilimitahan na? Hindi malilimitahan. Totally get rid of it. Akala ko ba sa pamamagitan ng SIM Registration Act ay matatakot ang mga scammer o mga masasamang loob na gumawa ng mga masasamang gawain? Kaso wala eh. Hindi natin nararamdaman. Tama yon. That's the exact word that we're looking for, Idol Fina. Yung ginamit mo na walang nararamdaman. Tama. Oo, dyan sa SIM registration na yan. Maalala mo noon, Idol J, na nung panahon na binigyan pa ng palugit yung publiko na mag-register na hanggang sa ganitong araw na lamang. Kung hindi, mabablock ang iyong SIM card. Pero, ang ginawa ng publiko, talagang nag-register lahat, no? Pero, anong nangyari ngayon? Nang ganun pa rin, Idol, na sunod-sunod pa rin ang pang-i-scam. Ayan. Oo nga, ganyan tayo no? Ang hilig natin mga Pilipino, talaga, mahilig tayong gumaya. Sana naman, kapag gumaya tayo sa ibang bansa, ay mapapanindigan natin na tama yung panggagaya natin at nagaya natin talaga. Yun. Oo, hindi yung gaya-gaya, palpak pa pala. Correct. Diba?